Pwedeng sabihin mo to sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra para maakit siya? Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin ako, may tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Alam mo bang minamahal ko siya, at tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y namumukhang tanga, ay ayos lang basta't kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, babaliw na akong talaga. Kahit mayroon ibang nagcha-cha-cha, nagurumba, nagsasasa. Naparaan kita tuturo ang makarao. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong alaga. Kung gaano ka kalinamdamin, iwasan mo pang matakap na di halata. Ang hirap ng magpabaya ka, magtawag na ng laban ng nagbansa. Makipaglangin mo para walang kaya. Mata sa mata, bibig sa bibig, mga ingay na tayo lang dalawa nakagingay. So yan mga ka-farmlat, ito yung pwesto na magiging international port dito po sa bayan ng San Andres. Kaya itong school po yan, aalisin na po yan at i-start na po dito ng development ng port po. At ito po, tambak dati yan ng nyog, inalis na po yung mga nyog dyan. Ano po? So ayan, makikita nyo naman na equipment na hindi po, ito po, yan yung gagawing port to. Ayan, may crane na rin. So hindi po hyping na magkakaroon ng port po dito. Talagang gagawin po. Ginagawa na. Ayan, kita nyo naman. Ayan na po yung mga Ayan, may crane dito na ano po nila oh. So ito yung na-vlog natin dating 170 hectares na for sale. So hindi tayo nakabenta. So ang bumili po pala nito ay lalagyan po yan ng international port. So yan. Inalis na yung mga nyug oh. Ayan mga ka-farmlat, bali papunta tayo ngayon sa vlog 197 natin. So from Provincial Highway, may barangay road papasok na cemented. Ayun yung 8 hectares na binablog natin dati, Dima, di ba? para baka sinama na sa bili. Ayun oh. Bibilin din siguro. Ganda nun eh. Lahat ng mga gagamitin nila, ayan o. Oo nga oh. Ayun yung mas nasa container. Talagang ano. Grabe. Napakaganda pong mag-invest nyo dito sa San Andres. Kasi yan, magsisimula na yung international. Para masali sa dito. Ayan mga ka-farmlat, ito yung daan natin papunta dun sa beach property. So ang good thing sa road na dinadaanan natin, as you can see, cemented po. At yung property na ibibida natin ay malapit lang po sa barangay hall and sa school. So kung retirement, ang good thing ng property, malapit sa mga residential area rin. So ibig sabihin, livable ang property. So pwedeng tirhan. Kung pang investment din naman, so ang good thing po sa bayan po ng San Andres ay magkakaroon po dito ng port. Alam nyo naman pag merong port po, so ang sunod niyan mga establishment, mga businesses po, lalo na yung mga factory. Ayan. So ito po yung barangay hall po. So ang pangalan po ng barangay na to ay Inanuran. So ito po yung school dito, elementary school. So may portion po siyang rough road. Ayan, makikita nyo po yung community dito. So mga simentado na rin po ang bahay. Ayan, Inanuran Elementary School. So malapit-lapit na tayo sa property mga ka-farmlat. Malaki rin pala itong school na to. Tapos tatansyahin natin kung gaano siya kalayo dun sa property, no? Ang malaki rin. May ilang room din yan.
Tapos ito po yung Barangay Health Center. Ayan. Tapos bayan po talaga siya. Tapos may cellphone signal ba? Teka lang. Meron dun sa tabing dagat. Ayan, may cellphone signal po dito. Kaya livable po. So malalaman din natin sa property pag nandun na tayo kung may signal din. Medyo mabagal tayo kasi yung may truck sa unahan natin. Sasabit pa ata sa So sa mga dinadaan natin kahit po sedan pasok. Maganda po yung daan eh. Kahit rough road. So ito po yung chapel dito. Barangay Chapel. Di ba may iglesia dito? ano, sa Sa unahan? Oo. Ayan sa mga kapatid pong iglesia dyan. Yan. Pwede rin kayo mag-abil dito. Malapit po yung inyong sambahan. Ayan, continuous po tayo. So, parang ito yung ano niya. Parang sentro ng barangay. Marami siyang bahayan eh. May basketball court pa dito. Tapos may patubig po doon. Patubig kaya ng barangay yun? Siguro. Sa iglesia ata yan. Ayaw sa iglesia. Ayun, papaunahin na tayo nitong truck. Very good ka. May nagsigurad mo naman dito. Paano tayo makakadaan? So ikat ko muna mga ka-farmlat, ano, at aalis to eh. Bayan-bayan na ito. Ay, totoo na magsalita. So ito na po yung yan, sambahan po ng Iglesia ni Cristo. So maganda po yung sambahan dito ah. Kahit maliit lang yung barangay niya. Iba talagang mga iglesia po no. Talagang ginagastusan po yung kanilang bahay dalanginan. So continuous po ng road. So medyo dito, two-way po ito kaya lang medyo may mga damo-damo sa gilid. Ayan, kaya medyo hindi siya malawak tingnan. So siguro mga 150 meters na lang tayo. Hindi, andyan. Ah, malapit na. Ayan o. Ayan na, ayan na. Malapit na tayo. Hindi. Papasok pa tayo, di ba? Pasok na sasakyan. Ayan. So yung good thing sa property na to, kung narating ko na po ito, talagang maganda yung buhangin dito. Kung beach at beach lang naman. At ang good thing dito, hindi ka magiging sawi. Kasi pag may mga beach po na pag dumating ka, minsan pag low tide, sobrang layo po ng papaliguan mo. Ito po, mapa low tide, mapa high tide, meron kang papaliguan. So, ito po yung advantage nito dito pagdating sa mga for sale po ng mga beach. Tapos ayan, may mga bahayan pa rin naman po dito. May linya pa ng kuryente. Ito po yata natin. Yan na ba? Ito na nga. Ito na. So ito na po yung right of way niya. Ayusin lang natin yung Saka yun, dadaanan. Para Bali yan mga ka-farmlat. So doon tayo galing sa barangay road na to. Tapos ito na yung right of way niya. Papasok ng property. Yan. Kaya dinevelop na po yung daan. So dito hindi na kailangan tambakan mga ka-farmlat. Kasi buhangin po siya oh. Buhangin yung nilalakaran natin. Yan. So goods na po yung daan dito. So ano lang to mga ka-farmlat, 70 meters nasa property for sale na tayo. Ayan. Ito na siya. So Carabao grass po siya. Ayan, makikita nyo mga ka-farmlat, nabungad pa lang tayo sa property for sale. Buhanginan po talaga to. Kaya hindi ka makakaranas ng putik dito sa property for sale dahil buhanginan po.
So yun din yung negative side naman po ng buhanginan. So wala siyang masyadong fruit bearing trees na tumutubo dito. Dahil pure buhanginan po. Ayan. So possible ito po ay pinsalin dito yung ano, lot 1 tsaka yung 2 na reserve na. Ito yung lot 1, yung may kubo. Ito yung lot 2. Ang ganda po nung lot 2. Ilan ang frontage ito? So kung 27, mag-i-start po ang lot 3 dito. Yan. Lot 3. So ito yung lot 3 mga ka-farm lot. Possible lot 3 to. Ayan. 27 meters. So punta tayo sa harap. Mahangin. Mahangin. So ito po yung bandang gitna ng property niya. So wala siyang stock ng tubig kasi nga yung tubig dito sumisiim lang pa ilalim kasi buhanginan po siya. So naglalakad tayo sa pagitan ng lot 3 and 2. So meaning ito po yung portion ng lot 3. Yan. So elevated tong medyo harap na to. So kung ito'y malilinis, yan, maganda po yung view kasi elevated siya, oh. Yung looban nitong lot natin 3. Yung harap. Yan. So maganda po yung tubig dito, kulay blue siya, oh. So kung ito maalis po, yan, kung matatabasan to, maganda yung view dito. Yan, maganda po yung 3. 3 and 4, goods po yan. 3 and 4 natin. Yan, kita nyo po buhangin siya, oh. So kung ayaw nyo talagang maputikan o ayaw nyo may putik, so I suggest dito po sa property beach for sale na to. Kasi buhanginan po talaga siya. Ayan. So malamang ang trip po, yan. So itong portion natin ngayon ay sakop na siya ng lot 4. Yan. Kasi 27 meters ang every lot front, lot dito yung lapad niya. Ayan. So, yan. Hanggang dito siguro po yung ating lot 4. Yan, doon po tayo nagpark eh. Yan. So, ibig sabihin mga farm lot, kung ito'y malinis din, yung lilinisan, iiwan lang yung mga mataas-taas na ganyan. So, tas malilinis po yung bandang ganyan. So, yan po yung view niya. Tapos, ganyan po yan. Magiging Carabao grass po yan. So, malamang ito mga ka-farm lot, itong malinis na to is lot 5. Parang ganito po siya mga ka-farm lot. Ayan. Yung pagka-terrain po ng lupa dito, kasi estimated ko po ito, sakop na ng lot 5 po ito. Ayan, malinis po yung gitna. So, ito siya mga ka-farm lot, no? Dito, sa likod, medyo lubog siyang ganyan. Lubog, pero hindi naman na-istakan ng tubig kasi, ano po yan? Buhangin. So, nasiim ang tubig dyan. So, medyo lubog dito ng mga 1 to 2 meters, pero banayad lang naman po. Paroling lang siya. Paroling lang. Mga 1 to 2 meters yung lubog niya. Tapos, pagdating dito, elevated po yan. Tapos,
pagdating dito, yan. Banayad po siya na unti-unting bumababa. So kung ito ay maaalis, yan. So sobrang ganda po ng view. Tapos matatanaw na natin yung shoreline niya na Buhanginan. Ang good thing, talagang malinis po ang tubig dito, hindi labuin. So malinaw po siya. Ayan. So at least makita nyo po yung rolling, no? Yung terrain ng lupa. Dahan-dahan pababa hanggang dun sa beach area. Tapos dito, alok pantay ang ibabaw. Tapos bandang likod, bababa. Tapos paahon ulit po siya, nakasintaas po nito. Ano po? So, ang taas po ng property sa sea level, siguro po mga 3 meters. 3 to 4 yung taas niya. So, itong pwesto natin nasa 4 meters yung aking tansya dito. Ayan. So, kung malilinisan to lahat, mas magandang tingnan ng property. So ayun mga kapamlat, ang reserve pa lang dito lot 1 and 2. So available natin lot 3, 4, 5, 6. Tapos may ang presyo po nito pala mga kapamlat ay 2.5 million ang bawat 1,000 square meter. Mali. So yan, papunta na tayo dito sa tabing dagat. So dito tayo galing. So yung pwesto natin kanina ay kasing taas na natin. So ang height natin is 5'8", so 2 meters. So ayan, tas dahan-dahan siyang pababa pa rin. So meaning mga farmlat, nasa 4 meters po yung taas nung pwesto natin kanina sa sea level. Yan. So malapad po yung shoreline dito, lalo kung malilinis tong harap na to. Yan. Matinik lang, matinik. Sana di tayo matinik. Ayan. Lapit na tayo sa karagatan. Dahan-dahan lang at matinik dito, maaroma. Ayan, eto na tayo. So, ayan po ang buhangin. Pino po siya. Tinutubuan ng cactus dito. Ayan. May mga cactus. Ayan. Yung buhangin po dito sa medyo ibabaw, pino po siya. Ayan. Napaka-fine ng sand. So, yung kapal nung pagkapino niya, mga hanggang dito siya. Ayan. So pagdating po dito, ayan, medyo malalaki lang yung ibang part ng buhangin. Ayan. Tapos ito po siya. Ayan. Malinaw po yung tubig kahit maalon. Ayan. So mahangin po dito. Kaya makita nyo yung payong ko. Ayan. Ayan mga kapamlat, dito po sa pwesto natin ngayon, yan, 5'8" yung height ko, tapos kapantay natin yung hangganan nung abot ng high tide. So yung high tide po, hanggang dito. Ayan. Hanggang dito yung high tide. Ayan dito. Hanggang dito po yung high tide natin. Hanggang dito lang yung tubig. So yung ano po ng alon, yung talamsik ng alon hanggang dito siya. Kaya nakikita nyo po may mga bunot-bunot siya dito. Ayan. Tapos possible mga 3 to 4 meters yung taas po nung
elevated area doon. So meaning, ang tubig po, hanggang dito lang. So, yung may mga damo na, ibig sabihin, hindi na dyan abot ng tubig po. Hindi na abot ng alon. Kaya tinutubuan siya ng mga ganyan. Hello mga kapamlat, and kung gusto nyo pong magka-beach property dito, sa magandang beach na to, na merong magandang buhanginan, malapad yung shoreline, at maganda yung tubig, malinaw, ayan. Dito kung meron ka pong 1.5 million, ay magkakaroon ka po ng 1,000 square meter, na may frontage po na 15 meters. Ano po? Katabi mo po ang mayor ng San Andres, kasi ito property po ng mayor to. Tapos ito pong may bakod na to, dito po ang umpisa ng mga 1,000 square meter every cut. So ayan, kita nyo po, tinutubuan na ng kakaktus dito. Ayan. So ito po yung 15 meters po. So ito yung unang lote hanggang dito nung bawat 1,000 square meter natin. Ayan. Tansya tayo ng 15 meters. Okay. Lapit na. So, yan. So, hanggang dito po, ito yung 1,000 square meter. Mamaya pupunta po tayo sa likod. So, ito yung first na 1,000 square meter. Ito naman po yung ikalawa. Bilang tayo ulit ng 15 meters. So, 4 lots lang po ito na yung tigwa 1,000. 4 na lote lang. Yung the rest na po ay 2.5 million na po ang price na tig to 2,000 square meter na ang frontage po is 27. So, yan mga kaparmlat. Hanggang dito yung lot 2 ng 1,000 square meter. Ayan. So, dito naman, yung sumunod na ikatlong lote ng tigwa 1,000. Dito sa may mga nakaparadang bangka. Ayan. Ayan mga kaparmlat. Tapos ito yung pang-apat na lote. Tapos papasok po tayo sa loob. Ayan, napakaganda po ng buhangin mga kaparmlat oh. Ayan. So 1.5 million lang mga kaparmlat. May 1,000 square meter ka na maganda yung beachfront at maganda yung buhangin dito. Dito po yan sa bayan ng San Andres, Quezon, kung saan magkakaroon po dito ng pier. Malapit dito. So kaya papataas na rin yung mga value ng lupa dito. Ayan. Ang good thing, malapit po tayo sa barangay hall tsaka sa school. Ano po, sa community. Kaya hindi po liblib yung lugar. Ayan. So, ang kagandahan po, wala po ditong putika, no? Puro buhanginan po hanggang loob ng property. Nakikita nyo po. Ayan. Nasa loob na tayo ng portion ng lot 3. Ayan. Ganda. Nasa kalooban na tayo, buhanginan pa rin. Ayan. Para itong disyerto mga kaparmlat. Ayan. So buhangin o kapal ang buhangin. Ayan. Ayan po yung bakod. So yung kabila po kay Mayor yan. Ayan. So punta tayo dito sa harap ng unang lote na 1,000 square meter na kadikit ni Mayor.
Ayan mga farmlat oh. Maganda yung 1,000 square meter na to. Yung karatig ni Mayor. Dahil elevated siya. Yan. So highly recommended ko itong pwestong to. Ayan oh. Ayan, overlooking siya. Kasi daan-dahan pa ahon hanggang dito sa property. So pag may bahay kayo dito, lalong mas maganda ang view. Tapos palinisan nyo po yan. Yung nasa harap nito. Ayan. So 1,000 square meter po. Hanggang dito yan mga ka-farmlat. Mas lalong elevated dito. Ayan. At least dito sa portion na to hindi mo na kailangan magbakod. Kasi may bakod na. Lalagyan mo na lang yung bakod, yung pagitan nyo ng lot 2. Ayan. So 15 meters possible. Hanggang dito po kayo sa elevated na to. Ayan. Ganda oh mga ka-farmlat oh. Ayan. Ayan. Dito, hanggang dito po ang lot 1 natin dito sa kadikit ni Mayor na tigwa 1,000. So ito yung pinakamagandang pwesto sa mga 1,000 square meter kasi among the lots, siya yung pinaka-elevated. Yan, mas elevated pa po siya dito sa property ni Mayor ng Bahagya. So yan. 1.5 million lang po ito. Pre-transfer. Maganda yung buhangin. Overlooking. Ayan. So, then next, ito po yung second lot ng tigwa 1,000 square meter. Itong pwesto natin. Maganda rin po siya flat. Ayan. Medyo platted dito. Ayan. So pag naalis po yan mga ano na yan, magtira lang kayo ng ilang puno para hindi ganun kainit. So lot 2. Ayan mga farm lot, possible hanggang dito lot 2. Ayan. Ayan. So ito po lot 3. So yung bandang gitna ng property, yan palupog. Ang elevated ng lot 3, yan pong harap dyan. Yan. Tapos, yan. Basta 4 na lote lang dito ang tig 1,000 square meter. Then yung the rest, possible siguro hanggang dito po mga ka-farm lot yung ano, yung lot 4. Dito. So meaning, itong nilalakaran natin ay ano na po ito, portion na to ng mga tig to 2,000 square meter na may presyong 2.5 million ang bawat 2,000. So yung gitna niya elevated yan, so dyan maganda magbahay. Ayan. Pero kung nagwo-worry kayo sa alon, dito na lang kayo magbahay sa baba, ay sa alon sa hangin. So dito po kayo medyo cover dito ng hangin. Ayan. Tapos dyan kubo-kubo na lang. So pantayan po dito sa gitna. Ayan. So possible mga ka-farm lot, ito ay portion ng lot 6. Ayan. Ayan mga ka-farm lot, hanggang dito na lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood.